Si Zawi ay Tenyente Koronel sa Reserba at tagapagtatag at presidente ng Alma Research and Education Center na tumututok sa seguridad sa hangganan ng Lebanon. Nagsilbi siya ng 15 taon sa Intelligence Corps ng IDF, una bilang mananaliksik at tagasuri at kalaunan ay sa Northern Command. Sed, maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayong gabi. Salamat sa pag-imbita sa akin. Kaya magsimula tayo kung maaari mong ilarawan at ipaliwanag sa amin ang kasalukuyang sitwasyon sa hilagang hangganan ng Israel sa Lebanon, sa magkabilang panig sa hilagang Israel at sa timog Lebanon. Sige, ang IDF ay nakaposisyon o sinusubukang magtatag ng kontrol sa tinatawag naming yellow line. Pero sa totoo lang, walang linya. Pero ito ay nasa layo na minsan 1 kilometro, minsan 12 kilometro mula sa hangganan na muling lumilika ng isang sonang pansiguridad. At mayroong humigit kumulang 50 bayang Shia Muslim na ngayon ay winawasak ng IDF dahil sa presensya ng Hezbollah sa loob at ilalim ng mga bayang iyon. Ibig sabihin nito ay may araw-araw na interaksyon, labanan at sagupaan sa pagitan ng dalawang panig. Habang ang pangunahing banta ng Hezbollah ay ang FPVs na mga maliliit na drone na minsan ay inilulunsad mula sa malayong distansya, hindi pa nga sa loob ng yellow line. Mahirap silang matunton at harangin dahil napakaliit nila at kakaunti lang ang kaya nilang dalhing pampasabog. Inaatake nila ang mga sundalo sa Lebanon at Israel malapit sa hangganan. Kaya ang pagharang sa kanila ay nagdudulot ng alerto, kaya araw-araw may sirena sa iba't ibang komunidad sa Hilaga. Minsan, gaya ng nakaraang Biyernes, sadyang nagpaputok ng mga rocket ang Hezbollah sa mga komunidad ng Israel. Nangyari ito sa Arya at Krayot noong Biyernes lang. Kaya parang normal na ulit, pero lagi pa rin namin naririnig ang tunog ng digmaan dito. Kaya ba masasabi mong may pagbabago sa taktika ng Hezbollah kumpara sa nakaraang labanan noong 2024? Oo, talagang magkaiba dahil noong 2024, bawat pag-atake ng Hezbollah ng mga rocket, umaabot yon ng mga 20 o 30 rocket, minsan mas marami pa. Hindi ito nangyari sa kasalukuyang kampanya at hindi rin sa sinasabing tigil putukan. Sumasang-ayon ako sa iyo, walang tigil putukan. Sa totoo, may tigil putukan para sa Tel Aviv at Beirut. Ang unang eksepsyon dito ay noong nakaraang linggo nang mapatay ang commander ng Radwan Brigades. Ngunit malayo pa ito sa sapat para tunay na mapigilan ang proseso ng rehabilitasyon ng Hezbollah. Ang pamunahing aktibidad ng IDF ay nakatuon sa timog. Nakatuon ang pangunahing aktibidad ng Hezbollah sa hilagang Israel. Nabanggit mo ang pagsisikap ng Hezbollah sa rehabilitasyon. Paano nila nakukuha ang kanilang mga armas? Ito na ang pangalawang beses na matinding labanan kahit na ngayon ay medyo mas limitado kumpara noong Marso at simula ng Abril. Pero meron pa rin silang mga rocket na inilunsad nila. Meron pa rin silang mga drone. Meron silang mga APV. Lahat ba ng ito ay gawa nila o ipinupuslit nila papasok ng Lebanon? Sa pagkakaalam natin tungkol sa mga FPV, malamang ay inaangkat ang mga ito, pero posible rin nilang magkaroon ng kakayahan na buuin ito sa Lebanon. Ang iba ay maaring buuin doon, alam natin na. May maliliit na paggawaan para gumawa ng mga UAV. Mga rocket, madali lang yan. Oo, at ginagawang mga ito alinman sa Beirut o sa Debka. Tungkol naman sa mga inaangkat, patuloy pa rin ang industriya ng pagpupuslit mula Syria kahit na sinasamsam ng gobyerno ng Syria ang ilan dito. Pero may mga smugglers sa lupa na ginagawa yon kapalit ng pera. At tandaan na ang hangganan ng Syria at Lebanon ay hindi napapalibutan ng pader o bakod. Nasa topografiya ng lugar yan. Kung makakatawid ang isang truck sa mga burol at lambak, kung may daan, may posibilidad. Bukod pa doon, malamang na aktibo rin ang rutang pandagat. Ang tanong ay tungkol sa paliparan ng Hariri dahil wala ng regular na lumalapag doon ng mga flight mula Iran gaya noong dati, mga diplomat na lang at posibleng may naipapasok din silang ilan. Para sa FPV, tandaan na isang truck lang sapat na para magdala ng daan-daan nito dahil maliit sila.
Saret, talagang kahanga-hanga ang inilalarawan mo. Ibig ko sabihin, ito na ang pangalawang tigil putukan sa Lebanon matapos, gaya na nabanggit ko, ang matinding digmaan noong 2024. Noon, pagkatapos noon, sinabi ng Israel na malaki ang nabawas sa kakayahan ng Hezbollah. 80% ng kanilang mga rocket arsenal ay nawasak. Karamihan dito ay sa loob lamang ng isang araw sa isang operasyon na tinawag na Northern Arrows. Paano mo ipapaliwanag ang ganitong kakayahan na nagawa nilang maisa katuparan? Hindi man siguro 30 rocket sa bawat bugso ng mga rocket. Pero may mga araw na nagpakawala sila ng 12-12 ng rocket sa mga komunidad sa Hilagang Hangganan. Kaya nagulat ka ba na nagawa pa rin nila ang ipinakita nilang kakayahan? At muli, paano mo ipapaliwanag iyon? Tingnan mo, tungkol lang ito sa matematika. Kung titingnan mo ang mga numero, noong 2023 may 75,000 racket si Hezbollah. Tungkol lang ito sa mga rocket na yon, hindi kasama ang mortar, drone o UAV. Para sa iba't ibang distansya sa Israel at ilan sa mga ito ay precision-guided missiles, 75,000 na bawasan ng halos 80%. Ibig sabihin, nasa humigit kumulang 20,000 na lang. At umatake kami sa Lebanon sa pagitan ng dalawang kampanya ng mga 2 beses sa isang araw laban sa Hezbollah sa buong Lebanon pero karamihan sa timog. Kaya maaring lalo pa naming napahina sila nang pumasok kami sa kasalukuyang kampanya noong Pebrero sa pagtatapos ng Pebrero. Kaya may libu-libong rocket pa rin sila. Iyan ang sitwasyong nakikita mo ngayon. Gayunpaman, hindi kayang magsagawa ni Hezbollah ng isang pagsalakay tulad ng ginawa ng Hamas laban sa mga komunidad ng Israel. IDF ang nagsisilbing panangga sa pagitan ng mga sibilyang Israeli at Hezbollah. Malinaw na maraming kahirapan si Hezbollah, ngunit hindi pa tapos ang digmaan. At kahit na hindi pa bumalik sa normalang buhay natin, dapat nating ilagay sa tamang perspektibo ang mga bagay-bagay. Mas mabuti na ang kalagayan na yon kaysa dati, bago ang 2023 dahil araw-araw naming nakikita sila sa hangganan noon at wala na sila roon na yon. Talagang mahalaga yan. Ngayon, gusto kong marinig ang opinion mo. Sino ang namumuno sa Hezbollah ngayon? Gaano kalaki ang papel ng Iran at IRGC sa mga desisyon? Kumikilos ba ang Hezbollah ng mag-isa o sumusunod sila sa mga utos mula sa Tehran? Hindi talaga sila kumikilos ng mag-isa. Hanggat aktibo pa ang embahada ng Iran sa Beirut, magiging madali para sa mga Iranian na ipagpatuloy ang kanilang pakikialam sa Hezbollah. Sa totoo lang, isa itong punong tanggapan ng IRGC sa loob ng Beirut. At nakita natin sa pagitan ng dalawang kampanya ang aktuwal na presensya ng mga Iranian sa Hezbollah, sa proseso ng rehabilitasyon, sa proseso ng paggawa ng desisyon at iba pa. Hindi ko masasabing sunod-sunuran si Naim Qassem, pero mas mahina siya kaysa kay Hassan Nasrallah at hindi siya katuwang. Hindi siya tinataya sa parehong paraan tulad ni Hassan Nasrallah at pare-pareho ang nararamdaman ng lahat tungkol sa kanya. Pero hindi ako sigurado kung ganito pa rin ang sitwasyon pagkalipas ng ilang taon kung mabubuhay pa siya. Ibig ko sabihin, malinaw naman na walang makakapantay sa kanya kay Nasrallah na inilarawan hindi lang bilang pinakamalakas na tao sa Lebanon, kundi may ilang pa nga nagsabing siya ang pinakamalakas na tao sa Iran. At sa Iran, I must say that bygones, you can say. para may problema sila pagdating sa mga leader ng relihiyon. Pero kapag tiningnan mo ang mga komandante, ilan sa kanila ang nakaligtas? Karamihan sa kanila ay napatay. Ang malaking bahagi ay napatay, pero may ilan na nakaligtas. At pati na rin yung mga nasa pagitan ng militar at politika na hindi naman relihiyoso, tulad din na Ufik Safa o Muhammad Raid. Si Ufik Safa ang tinaguriang anino ni Nasrallah para sa mga espesyal na operasyon. Nagbitiw siya sa kanyang Muhay pa siya at si Muhammad Raid ay makapangyarihang miyembro ng parlamento kaya talagang malakas siya. Tingnan mo, si Nasrallah ay nag-iwan ng bakas na parang imposibleng mapunan. Pero tingnan mo, ang malinaw na tanong ngayon ay gaano kalaking banta ang Hezbollah sa Israel kung matatapos na ang digmaan ngayon.
Pagkatapos ng Oktubre 7, hindi ko na matanong yon dahil alam nating maglalaan ng oras ang Hezbollah para buuin muli ang mga kakayahan nito, muling magtipon at muling mag-armas. Hindi lang ito tungkol sa tigil putukan. Hindi ito tungkol sa pagpapakalma ng tensyon. Tama, yan ang totoo. Kaya wag na nating sabihin ng halata. Gusto kong itanong, anong dapat gawin na yon para hindi na maging banta ang Hezbollah sa Israel sa hinaharap? Kailangang huminapa ang Hezbollah. Hindi pa sapat na yon. At sa kasamaang palad, mula nang napigilan natin ang karamihan ng mga pag-atake sa Beirut at sa Debka, kaya hindi titigil ang proseso. Dapat malakas ang pamahalaan ng Lebanon at mapasailalim sa sapat na presyon mula sa pandaigdigang komunidad. Dapat bumagsak ang Islamikong Republika ng Iran, kung hindi, walang pagbabago sa Lebanon. Dapat bantayan at tugisin ng pandaigdigang komunidad ang lahat ng pinansyal na aktibidad ng Hezbollah sa buong mundo. Kung mangyari lahat iyon sabay-sabay, siguro baka makakita tayo ng malahing pagbabago sa mga nangyayari. Sa ngayon, ang tanging tunay na lumalaban sa Hezbollah ay ang Israel. Ang gobyerno ng Lebanon ay ginagawa ang lahat para hindi harapin ang Hezbollah. At lahat ng nakita mo hanggang ngayon mula sa gobyerno ng Lebanon ay puro positibong pahayag. Pero kulang ang mga pahayag. Saret, daigabay mo ako ng maayos sa susunod kong tanong. Isa sa mga pahayag na yon ay noong Pebrero, isang buwan bago ang bigmaan. Inanunsyo ni punong ministro ng Lebanon na si Nawaf Salam at sinabing ang sandatahang lakas ng Lebanon ay may ganap na operasyonal na kontrol sa timog ng bansa. Ngayon, malinaw na nagkamali siya. Maaring isipin ng iba na nagsisinungaling siya. Kaya ba ng sandatahang lakas ng Lebanon na ipadala sa timog, may balik ang kanilang soberanya at tanggalan ng armas ang Hezbollah? Mababa ang posibilidad. At sa tingin ko, mali ang buong prinsipyo o konsepto ng pagdidisarma sa Hezbollah ay dapat magsimula sa timog. Dahil wala namang soberanya ang gobyerno ng Lebanon sa timog sa nakaraang 20 taon, lupa iyon ng Hezbollah. Kung nais mong simulan ang prosesong gawing soberanong estado ang Lebanon, magsimula sa Beirut. Dapat mong tiyakin na walang Hezbollah sa Beirut. Dapat mong tiyakin na hindi napasok ng Hezbollah ang administrasyon. Paano mo gagawin yon? Kailangan mo ng maraming tapang at kailangan mong sumugal. At gaya ng sinabi ko, kailangan mong maging mas malakas. Kaya maraming bagay ang dapat mangyari ng sabay-sabay. Alam natin kung sinusinong komandante ng Lebanese Army ang nakikipagsabwatan kay Hezbollah at nananatili pa sa pwesto. Malinaw na sinasabi ng pinuno ng hukbo na tumanggi siyang magkaroon ng anumang komprontasyon kay Hezbollah. Ibig sabihin nito, palading magkakaroon ng mga kompromiso. Sinamantala ito ni Hezbollah noong nakaraang taon o higit pa. At ang ginawa niya, nagkaroon ng kolaborasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga opisyal na ito at ni Hezbollah. At sa parang iyon, itinago nila ang presensya ng militar ni Hezbollah sa timog ng Ilog Litani. Siguradong anumang lampas sa Ilog Litani ay ganap na malaya. Anumang maliit na indikasyon ng pagdidisarma ay talagang kinokoordina kay Hezbollah upang magmukhang may nangyayari talaga. Nakita namin na halos kalahati ng mga paglulunsad patungong Israel sa unang ilang linggo ng kasalukuyang kampanya ay galing sa timog ng Litani. Nakita naming madali lang nakatawid ang mga brigada ni Raduan sa Ilog Litani. Walang pumigil sa kanila sa simula ng kampanya, kaya matagumpay silang nagpalipad ng mga drone at rocket laban sa amin hanggang ngayon. Kaya ang hukbong Lebanese ay wala talaga roon. Wala talaga silang ginawa. Kung hindi nila haharapin si Hezbollah at tatanggapin ang panganib ng digmaang sibil, hindi ko nakikitang may pag-asang magbago ang sitwasyon. Sa madaling salita, parang inilalarawan mo ang isang estado sa loob ng estado dahil sa malalim na pagpasok sa mga institusyon at hukbo. Kaya si Pangulong Joseph Aoun ng Lebanon, matapang ba siya? Sabi niya kailangan niya ng tapang ng pamunuan ng Lebanon. Meron ba siyang tapang na gawin ang mga hakbang na sinasabi mong kailangan mangyari? Tingnan mo, natutunan ko bilang isang mananaliksik, lalo na mula noong Oktubre 7, na hindi ko kayang pasukin ang isipan ng kahit sino sa mga pinag-aaralan ko, kabilang na si Joseph Aoun. Pero kapag tinitingnan ko ang gawa niya kaysa salita, wala akong nakikitang aksyon. Bibigyan pa kita ng maliit na halimbawa.
Ang tagapayo ni Joseph Aoun para sa rekonstruksyon ng Lebanon pagkatapos ng digmaan na nanomina noong sa tingin ko 2025. Ang pangalan niya ay Ali Kami. Naging ministro siya bilang kinatawan ng Hezbollah sa dating gobyerno at dati ring miyembro ng parlamento bilang kinatawan ng Hezbollah. Siya ang responsabale at tagapayo ng presidente sa muling pagtatayo ng Lebanon matapos ang digmaan. Narito ang halimbawa. Bakit nasa pwesto pa rin ang lalaking ito? Bakit niyayakap ni Joseph Aoun siya at pinapapasok na alam at sinasadya niyang nauunawaan na binibigyan niya ng kapangyarihan si Hezbollah imbes na pahinain ito? Kaya sa madaling salita, sinasabi mo na hindi lang dapat bogi ng militar na sangay ng Hezbollah, kundi pati na rin ang kanilang sangay pampolitika. Hindi sila dapat magkaroon ng anumang presensya sa publiko ng Lebanon. Higit pa sa tagumpay sa politika, ilalagay ko muna yon sa tabi. Mas mahalaga ang buong estruktura ng Estado sa loob ng Estado na nabanggit mo. Ibig sabihin nito ay mga paaralan, Boy Scouts, mga gasolinahan, bangko, supermarket, butika, lahat ng maiisip mo, mga gawaing pinansyal, serbisyong pandipunan, lahat ng iyon. Nandyan ang Hezbollah para sa base nila. At ngayon may pagkakataon dahil ang base ng Hezbollah ay napaalis mula sa mga lugar na nilalabanan natin. Oo, dahil napaalis sila, sino na ang nag-aalaga sa kanila? May pagkakataon ang gobyerno ng Lebanon na tiyakin na sila lang ang nag-aalaga sa mga napaalis, hindi si Hezbollah. Pero may punto ka mula kay Hezbollah. Kaya ipinapakita lang talaga yon. O, tingnan mo, sinasabi ng mga opisyal sa parehong Israel at US na walang magaganap na pag-atras ng mga puwersa ng Israel na isa sa mga pangunahing hinihingi ni Hezbollah hanggat hindi pa nadidisarmahan si Hezbollah. Maaring abutin yun ng mga taon gaya ng sabi mo. At sa ngayon, magpapatuloy si Hezbollah sa pag-atake sa mga puwersa ng Israel sa Timog Lebanon at maaring pati na rin sa hilagang bahagi ng Israel. Kaya paano magtutulungan ang dalawang direksyong ito? May mga diplomatikong negosasyon, bukas makikita natin ang panibagong round at may nagpapatuloy ding alitan na tila walang katapusan dahil matatapos lamang ito kapag nadisarmahan ang Hezbollah. Una, natutunan natin itong mga nakaraang taon na may mga kamanghamanghang bagay na pwedeng mangyari sa gitnang silangan na hindi man lang natin naisip noon. Pero siyempre, may hangganan din dito. At siyempre, ang pagpirma ng kasunduang pangkapayapaan sa Lebanon na hindi pinapansin ang malaking issue kay Hezbollah at iniisip na may kapayapaan na tayo. Kung hindi susolusyunan ang problemang ito at pababayaan ng ang Estado sa loob ng Estado, walang masusolusyunan at tiyak na hindi ito magdadala ng seguridad sa atin at sa katunayan ay ipapasa lang nito ang Lebanon kay Hezbollah. At kaya naman talagang umaasa ko na hindi tayo mapipilitang umatras mula sa Lebanon dahil alam mo mga kasunduan at politika at ang lahat ng magagandang formalidad ng mga nakakurbata, maganda naman talaga yon. Pero sa aktwal, ang kailangan ng mga tao ay seguridad. Takot na takot kami dahil nanganganib ang buhay namin. Kinopya ng Hamas ang plano ng Hezbollah para sa pagsalakay, kumuha ng bihag bilang human shield at patayin ang mga Israeli ng maramihan. Inilathala ito ni Hezbollah ilang taon bago ang Oktubre 7. Kinopya ng Hamas ang plano ng Hezbollah. Kinopya ng Hamas ang plano ni Hezbollah. Nailathala ang plano ni Hezbollah. Ipinapakita ko ito sa aking sentro sa bawat reporter na pumapasok. Hakbang-hakbang, eksaktong ang ginawa ng Hamas ang planong gawin ng Hezbollah sa Galilea. Masuwerte ang mga taga-Galilea na hindi yon nangyari sa amin. Kaya hindi na pwedeng naroon muli ang Hezbollah sa aming hangganan. Tulad ng dati, nandoon ako araw-araw. Dati naming silang nakikita, handa sila. Naipuwesto na nila ang lahat ng armas at kailangan para sa pagsalakay sa buong Timog Lebanon at mga lugar malapit sa hangganan. Wala namang kumilos, pati sandatahang lakas ng Lebanon at UNIFIL. At kaya hindi na namin hahayang mangyari ulit yon. Sabi ko nga, wala namang ginagawa ang gobyerno ng Lebanon
para ipakitang seryoso na sila ngayon o may tunay na pagbabago. Alam mo, 20 taon na mula noong naunang resolusyon na nagsabing dapat tanggalin ang armas ng Hizbullah sa South Lebanon at wala namang nagbabago. Puro salita lang. Kaya walang magbago dahil hanggang ngayon, ang Hezbollah o Lebanon ay nasa ilalim ng impluensya ng Iran. Ngayon mukhang nagbago na ito dahil sa US, mas naging sentral na ang papel nila. Nakikita mo bang epekto ng Amerika? Sa tingin mo ba na ang US Ay walang pampulitikang impluensya kay Hezbollah. Maaring militar, maaring ekonomiko. O, kung muli, kung ipagbabawal ng buong mundo ang anumang aktibidad pinansyal ni Hezbollah, malaking tulong iyon. Pero sa politika, walang epekto ang US at kaya hanggat umiiral pa ang Islamic Republic, sila ang amo ni Hezbollah. At hindi sila napipigilan. Hindi uubra ang pagpigil sa mga may radikal na ideolohiyang gustong pumatay sa atin at ipalaganap ito sa buong mundo. Ito ang dahilan ng kanilang pag-iral. Kung gusto mo talaga ng pagbabago, siguraduhin mong may konkretong aksyon, hindi lang salita. Sabi ko nga, hindi ito gumagana. Hindi ako naniniwala sa mga pahayag na yan. Nandun ako. Nakita ko pagkatapos ng 2006, alam mo ba kung ilang pahayag ang ginawa bago ang 2006? Alam mo ba na may UN Security Council Resolution 1,500 at 59 noong 2004 na nag-aatas na tanggalan ng armas ang lahat ng milisya sa Lebanon? Layunin noon ay tanggalan ng armas si Hezbollah. Bakit? Dahil sa pagpatay kay PM Hariri. Walang kinalaman sa Israel ito. Tungkol lang ito sa panloob na sitwasyon ng Lebanon at hindi ito nangyari. Kaya nakikita natin na limitado ang impluensya ng Amerika sa Lebanon, sa Hezbollah. Sa kasamaang palad, pareho pa rin ang dalawa. Nakikita mo ba ang independenteng paggawa ng desisyon sa Israel? O gaano kalaki ang epekto nito? Naniniwala ako At gaya ng nakita natin sa totoong buhay na nang hilingin ng mga Iranian na ang tigil putukan sa Iranian front ay konektado sa tigil putukan sa Lebanon, nangyari ito. Pero nandito pa rin tayo sa Lebanon. Ganito talaga ang realidad. ay komplikado at patuloy pa rin may mga atake. Patuloy pa rin tayong umaatake, pero umaatake rin sila. Hindi ko rin alam kung sino ang nagsimula. Pero ang pinakaimportante ay, gaya ng sinabi ko, hindi pa sapat ang ginagawa natin. Gusto ko pag makakita. Ayokong magkaugnay ang dalawang tigil putukan. Naiintindihan ko kung bakit sila magkaugnay. Sa totoo lang, dito ako nagkamali. Akala ko na magiging sapat ang pressure sa Iran para bitawan nila ang kahilingang ito at mag-focus na lang sila sa ibang mga hinihingi. Pero ang nangyari ay kabaligtaran. Bago tayo tumuloy, mabilis na oo o hindi lang. Gaano ka-credible ang banta ng Hezbollah na magsimula ng digmaang sibil sa Lebanon kung itutuloy ng gobyerno ng Lebanon ang pagdidisarma? Gagawin ba nila o hindi? Oo. Sa tingin ko, gagawin nila ito dahil sa pananaw nila. Ipinaglalaban nila ang kanilang buhay. Sige. Nakakadismaya pero yan ang realidad. Mabilisang tanungan ito ng palabas. Ipapakita ko 3 larawan. Sabihin mo agad, ang unang naisip mo, maikli lang ang sagot. Ito si dating leader ng Hezbollah, Hassan Nasrallah. Patay. Tama. Napag-usapan na natin siya kanina tungkol sa impluensya niya. Lipat na tayo sa susunod na larawan. Ministro ng Depensa ng Israel. Israel Katz. Gusto ko siyang purihin kahit bihira akong magbigay ng papuri sa mga politikong Israeli. At sa nakaraang 2 buwan, nagkaroon ng maraming kalituhan tungkol sa kung ano ang misyon ng IDF, ano nga ba talaga ang ginagawa natin doon. At napakalinaw ng sinabi niya. Malinaw niyang sinabi kung anong gusto nating gawin, ang katotohanan gusto nating lumika ng buffer zone. Ano ang dilaw na linya? Malinaw na siya at natutuwa akong ginawa niya iyon. Nakakatanggap siya ng maraming batikos dahil sa kanyang mga pahayag na sinasabing nakakapagpasiklab ng damdamin at walang totoong laman. Kaya muli, Ang papuri ko ay para lang sa nakaraang 2 buwan tungkol sa Hezbollah. Hindi ako pumunta rito para magbigay ng pangkalahatang papuri. sige, tatanggapin na lang niya ang makuha niya.
At ang huling larawan, ito si Panggulong Joseph Aoun ng Lebanon. Sinunggaling. Sinunggaling. Hindi ako nagtitiwala sa kanya. Sino ba siya bago niya nakuha ang posisyong ito? Siya ang naging komander ng hukbo. Hindi niya napatigil o nadisarmahan si Hizbara sa loob ng 20 taon. Ngayon, sinabi ng kahalili niyang si Rodolph Haikal na ayaw niyang ipadala ang kanyang hukbo para idisarmahan ang Hezbollah dahil marami sa kanila ay magkakapamilya, mga operatiba ng Hezbollah na siya ring kanyang mga sundalo. Kaya ba may pag-asa na ang sandatahang lakas ng Lebanon sa tulong ng US at may mga bagong kakayahan ay magagampanan ang tungkulin ng pagdidisarma? Kung pera lang ang ibibigay sa sandatahang lakas ng Lebanon, hindi yon sapat. Hindi sapat. At hindi nito malulutas ang problema. Pero kung babagsak ang Republikang Islamiko ng Iran, mahihirapan ang Hizbara sa buong mundo sa kanilang mga gawain pinansyal at magagawang ipagpatuloy ng Israel ang pag-atake sa mga ruta ng pagpupuslit ng Hizbara at mga pasilidad ng paggawa ng Hizbara. Siguro muli, nag-iingat talaga ako. Sa tingin ko, kailangan nating gumawa ng mas malawak na hakbang kaysa magbigay lang ng pera sa sandatahang lakas ng Lebanon. Hindi yon sapat. Kaya ang problema ay hindi lang kakulangan ng paraan, kundi pati na rin ng kagustuhan na gawin yon. Kaya kailangan na nating tapusin dito. Pero maraming salamat, Sarit, sa iyong oras. Manudulit sa susunod na linggo sa On The Record. Panurin ang episode na ito at mga nauna sa YouTube at Spotify. Salamat sa panunod.